Good morning world! Magandang umaga Pilipinas. Isa na namang pinagpalang araw para sa ating lahat. Welcome po sa TSCCFI Morning Tilaok. Ang ganda po ng prayer focus natin to end this month. Restart, refocus, and refresh. Napag-usapan na po natin in the previous weeks na tayo po ay isinilang dito sa mundo ng may dahilan. We are created with a purpose. Marami sa atin ang hindi alam ang tungkol dito, kaya we live our life recklessly. We live a dangerous life. We do what we want to do and what we feel na hindi natin pinag-iisipan kung ano yung mga risks and possibilities na pwedeng mangyari sa ating mga buhay. Pero naitanong ba natin, ano ba ang nais ipagawa ng Diyos sa atin? Our Bible verse this morning is from Ephesians 5 verse 17 ng CEV. Sabi po dito, "Don't be stupid, instead find out what the Lord wants you to do." Ang title po ng devotion natin this morning ay What does God want me to do? Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng hiningang buhay. This morning, Lord, speak to us once again na makakausap mo uli kami, maiintindihan namin, Panginoon, kung ano po ba ang purpose namin dito sa mundo at ano ang nais mong mangyari sa aming mga buhay. Bigyan mo po kami ng bukas na kaisipan na handang tumanggap kung ano man yung nais na ilid mo sa aming mga buhay at gawain po namin ito magkaroon ng katuturan sa aming mga buhay. Lead us, O Lord, and speak to us once again. In Jesus' name, Amen. It is never too late to restart, refresh, and refocus. Lalo na ngayon na alam na natin na meron dahilan kung bakit ka isinilang dito sa mundo. Ang lawak ng salita ng Diyos sa Exodus 9 verse 16. Naalala niyo po ba yon? Ang sabi doon, He has raised us up to experience His power and for His name to be proclaimed in all the earth. But our verse this morning wants us to find out what the Lord wants us to do. Sa pangunguna ni Apostle Paul, nais niyang malaman natin, sa pangungusap niya sa mga taga-Epeso, nais niyang ipaalam sa mga Epeso na alamin natin kung ano ang nais ng Diyos na ipagawa sa atin dito sa mundo. Bakit ba tayo nakakaramdam ng emptiness kahit na we have everything in our life? Marami tayong pera, meron tayong magandang trabaho, masayang pamilya, pero bakit parang may kulang pa rin? Kasi there is a place in our heart that longs for Christ, our spirituality. Ano kaya ang gusto ni Lord na gawain ko? Ngayon na natanggap ko na ang lahat ng bagay, ngayon na masaya ako, ngayon na meron akong mga bagay na gusto ko, meron bang gustong ipagawa sa akin si Lord? Meron po akong na-realize na 4 na bagay that God wants us to do on the basis of Exodus 9 verse 16. Una, God wants you to please and glorify Him in all your life. Di ba po, narinig na natin that in everything that we do, we should do it for the glory of God. Ibig sabihin, mabigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. To glorify God, ibig sabihin po ay mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin po nun ay we make Him look good sa lahat ng mga tao. Maipakita natin na maluwalhati siya, maitaas natin siya, na siya yung pinakamakapangyarihang Diyos. Pinakamakapangyarihan Diyos at nag-iisang Diyos na pwede lamang tumulong sa atin. And while we extol, magnify, and exalt God, yung mga ginagawa natin pagpupuri,
pagbibigay pagsasalamat, pagbibigay galang, yung pagtitiwala natin at yung pagsunod natin sa Kanya, ito po yung mga bagay na makakapag-please at makakapag-glorify kay Lord habang ginagawa natin ito sa ating mga buhay. Pangalawa, God wants you to know Him more deeply. Gusto ni Lord na hindi mo lang alam na merong Diyos, kung di ma-develop yung relationship mo sa Kanya. Tulad po ng lagi kong sinasabi at hinahalimbawa, di ba, sa isang tao, when you get to know the person more, may dalawang tendencies lang yan eh. It's either you fall for him or you stay away from him dahil may mga bagay kang nakikita na hindi mo gusto. And I'm sure that once you get to know Jesus more, malalaman mo malakikilala mo siya ng husto sa iyong buhay, malalaman mo kung ano yung kayang gawain ng Diyos, makikilala mo kung sino talaga si Jesus Christ, you will learn to love Him more deeply. At yon ang gusto ng ating Panginoon. Kasi when we fall in love with Jesus, magkakaroon na tayo ng matinding kapit sa Kanya. Yung ating pagtitiwala sa Kanya, mas lalong lalalim at hindi tayo mahihirapan na sumunod sa mga ipinag-uutos niya. Pangatlo, God wants you to become a godly person. A godly person is someone who is, who loves God and the things of God. Ang gusto ng Panginoong Diyos sa atin ay tayo ay maging katulad niya, maging kawangis niya, di ba? At tayo ay magiging kawangis niya kung mamahalin natin ng Diyos at mamahalin natin ang mga bagay sa Kanya. Ano nga yun, di ba? We love God. We can show our love to God if we love Him and we love the people that around us. And ang ang pagiging godly person ay ang pag-obey sa ating Panginoong Diyos, ang pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos para magkaroon tayo o mamuhay tayo ng righteous life. Pwede rin tayong maging godly person if we put emphasis on our own integrity. Magiging conscious tayo sa ating katauhan na magiging honest and just tayo at laging yung mga paniniwala natin at yung mga kinikilos natin naka-align sa the way God thinks about us. At pwede rin tayo maging godly person kung maiintindihan natin yung mga nais ng Diyos sa buhay natin, kung papaano tayo mamumuhay everyday, kung meron tayong good character at malinis na budhi. At ang pang-apat, God wants you to proclaim His excellencies by your life and work. Ito po yung sinasabi nila na makita, marinig at maramdaman ng mga tao sa paligid natin yung goodness and greatness ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan mo, makikita yung kalwalhatian ng ating Panginoon, yung Kanyang kabutihan. At through you, magre-reflect, magmamanifest yung saving power ng ating Panginoong Hesukristo. So ano nga yung apat na nais ng Diyos na ipagawa sa atin? God wants us to please and to glorify Him in all our life. God wants us to know Him more deeply. Pangatlo, God wants us to become a godly person. At pang-apat, God wants us to proclaim His excellencies by our life and our work. Ang ganda ng purpose ni Lord kung bakit tayo nandito sa mundo. Kaya gawin nating worthy, makabuluhan yung ating buhay dito sa mundo. Let us walk wisely and worthy sa mga opportunities na ibinigay sa atin ng Diyos sa bawat isa sa atin. To walk wisely, kapatid, ito yung pagpapahalaga natin sa ating buhay towards eternity, na hindi masayang yung stay natin dito sa mundo. Magkaroon tayo ng, let us ask God for hunger and thirst para sa righteousness, sa katotohanan at sa katotohanan. At kailangan nating
at yung mga pangako ng ating Panginoong Jesus na tayo, we will be blessed and we will be satisfied kung ating susundin yung nais ng Diyos sa buhay natin. At higit sa lahat, kapatid, ang gusto naman gusto ng ating Panginoon ay hindi lang tayo manatili sa Kanyang presensya, kundi lalo tayong lumalim yung relationship natin sa Kanya. God wants us to grow in the direction in a direction that is pleasing and that would glorify Jesus in our lives. So, kailangan natin ma-develop yung ating godly character. Yung ma-transform tayo sa ating mga buhay. From darkness, pupunta tayo sa light. From darkness to light. At maidi-display natin, makikita sa atin, magre-reflect sa atin, magmamanifest sa atin yung kabutihan at yung goodness ng ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, let us try to this morning, let us pray that we will grasp God's good, pleasing, and perfect will to see the world from His perspective while avoiding the influence of the world. Manalangin po tayo. O Lord Jesus, marami pong salamat, Ama, sa hiningang buhay na ipinagkakaloob mo sa amin. Sa opportunity na to, Panginoon, na maranasan ka, ma-experience ka namin all through our life. Lord, lagi namin ginagawa kung ano yung gusto namin. Hindi namin inaalam kung ano yung nais mong ipagawa sa amin. Thank you for reminding us this morning na meron kang 4 na bagay na gustong mangyari sa aming mga buhay. Gusto mo, Panginoon, na ma-display ka namin, makita ka ng mga tao, makita ka, marinig ng mga tao sa paligid namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa po ito, na mabigyan ka namin ng kapurihan, mataas na paggalang, ma-honor ka namin sa aming mga buhay. At Lord, kung kami man po ay nahihirapang gawain ito dahil sa mundo na aming ginagalawan na magulo, maimpluwensya, give us courage, O Lord, na hindi kami madishearten sa mga bagay na pwedeng makagulo ng aming isipan. Kung nanghihina man kami, bigyan mo kami ng strength to carry on, Panginoon, na patuloy po namin ipagsisigawan, paninindigan yung aming pananampalataya sa iyo. Bigyan mo kami ng malakas na pangangatawan para magawa po namin yung iyong task na ipinapagawa sa amin, Lord. And in everything that we do, Lord Jesus, mag-glorify ka po namin. Maging maganda po kaming halimbawa sa mga tao sa paligid namin. Lord, thank you for this life. Tulungan mo kami that we will walk wisely, Panginoon, that we will walk with you until the end of our life. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen. So kapatid, God wants us to walk wisely while we are here on earth. So kahit sino ka pa, no matter who you are, if you walk with God and grow wise through His words, God can use you greatly for His eternal purpose. Make our Lord Jesus proud. Marami pong salamat. God bless.